sila batiin, no? So thank you, Jesus. We greet everyone in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, and thank you, Jesus, for taking care of Sister Giselle. Sister Giselle, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Ang opera, Friday, no? Sabado, pahinga. Pero labas na rin nung Sabado, no? So we pray for quick at fast recovery for Sister Giselle. No, yung bato niya naman ay black pearl, no? Black na black, no? As in black. No, tapos isang ibang klase itong katawan natin, ano. But Lord, thank you for your protection. Dahil ito yung hindi natin alam no? Paano tayo tumatanda physically? Hindi pwedeng sabihin ng mga bata, ay hindi ako magiging ganyan. No? Ngayon hindi pa. Pero antay-antay ka lang. No, kasi mabilis ang panahon. No, so hindi natin alam, but Lord, yun nga ang prayer namin. Kung pwede lang naman na hindi kami dumaan dyan sa kabaong at pwedeng rapture na, Lord, pero nasa inyo pa rin ang decision, Jesus. But hanggat tayo may lakas, mayroon tayong boses na maibigay sa Diyos, we will continually worship and praise our God. So thank you, Jesus, for your protection the whole week. No, kung pasensya na kayo sa may may kunting amoy ang church natin sa ngayon. Kasi matagal talaga matuyo 'yan. No, hindi dapat next week na lang namin ginawa. Wala, akala namin matutuyo kaagad. Pero ganun kasi pag sinabing quick dry, no, enamel, no. Ang quick dry niyan mga 2 days, no. Ayan yung kaya maano 'yan. Hindi pa tuyo. So yung dumikit dyan, ibig sabihin inantok. No, kaya manigurado. Andiyan pa naman si Brother Jerry. Matagal. Pero sige lang, kahapon mas matapang ang amoy niyan. Medyo quick drying, oil-based, kaya matagal siya matuyo. Pag water-based yan, kahapon pa lang, maya-maya, tuyo na yan Pero yun kasi ang proper talaga ng mga pintura. No, pag semento, water-based. Pag mga bakal, mga kahoy, yan, oil-based ang gamit natin. O di kaya acrylic, no, lacquer. So thank you, Jesus. At sa Mindoro, nag-texting kapon si Brother Philip, may isa rin na naka-receive sa kanilang gawain doon sa outreach. So thank you, Jesus. We praise you, Lord. At today, sabi niya, baka may 4 na nangako na magpabaptize. So Lord, we are praying na sana matuloy yung 4 na maka-receive din ng Holy Ghost. So let's open our Bible in the book of Luke. Luke chapter 18. Isang linggo na lang ang ating pahinga. Isang linggo na lang ba? Isang linggo na lang. Isang linggo. Mag-alas 10 na kanina, hindi pa napupuno yung garahe natin dyan. Anong oras na to? Luke chapter 18, verse 9. Verse 9. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves. No, ito ay sinabi ni Jesus Christ bilang isang parable, no, doon sa mga tao na naniniwala sa kanilang mga sarili, that they were righteous and despised others. No, ito ay sinabi ni, klaro ang Biblia Sabi niya, ito ay mga sinabi ni Jesus Christ para, as a parable, para doon sa mga tao na lubos ang kanilang paniniwala sa kanilang mga sarili, that they were righteous and despised others. Na sila ay mas lalong banal kaysa sa iba at kanilang despise, kinamumuhian, nililibak yung iba. No? So, particularly, wala namang masama magtiwala ka sa sarili mo kasi yun naman ang dapat.
Pero iba kasi ang ano no? We become self-righteous because we compare ourselves with others. No? That we are better than them. No? Yun ang problema na ayaw ni Jesus na mangyari, na yun ang sinasabi natin, na tayo na may Holy Ghost, tayo na baptize. Maraming mga tao dyan sa labas na walang Holy Ghost, hindi na baptize in Jesus' name, walang interest sa Word of God, pero ang katotohanan, minsan yung ugali nila, no, mas maganda pa kaysa sa atin. No, totoo yan. No, and I believe lahat na mag-agree tungkol dyan. No? No. So, wala namang masama na pag tayo ay magtiwala sa ating sarili, o we must believe in ourselves, kasi yun naman ang dapat. Pero yung naniniwala ka sa sarili mo, more than, no, dahil kino-compare mo ang ibang tao kaysa sa'yo, yun ang magiging problema. No? Kaya may tinatawag tayong self-righteous. So we pray for a while, Lord. Again, thank you. Thank you, Jesus, no, for taking care of Sir Giselle. And we are praying for mabilis na recovery, yung pain, tolerable hanggat sa mawala, Lord Jesus. Lord, ang katawan namin ay hindi perpektong maganda at maayos palagi. No, mayroon pa rin mga ubobo, mga sipon, kung ano man ang takbo ng aming katawan. But Lord, thank you for giving us every day the breath of life, Lord Jesus, na hanggang ngayon kami ay maayos pa. Thank you for allowing us to be here in church, for giving us time. Thank you, Lord, for allowing us to hear the Word of God na siyang nagpapabago ng aming buhay, pagkatao. And Lord, thank you for all the healing, all your guidance, protection. Sa araw na ito, Lord, we are so thankful. Bless your word, Lord Jesus. And always, Lord, hindi namin kaya ito pag hindi mo kami sinamahan. Be with us, Lord Jesus, Lord, with all humility, with all humbleness, Lord Jesus. Be with us, Lord. Thank you for your presence. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, The Power of Humility, no, or the power of humbleness. No, humility, humbleness, pagpapakumbaba, pagpapakababa, no, may power yan, may kapangyarihan. It has the power to change the mind of God from judgment to mercy. No? Ang humbleness, ang pagpapakumbaba, ang humility ay mayroong kapangyarihan na pwedeng magpabago sa kaisipan ng Diyos from judgment to mercy. No? Ano ang pwedeng magpabago sa kaisipan ng Diyos? Repentance. Ano ang pwedeng magpabago sa kaisipan niya? Humility. No, dahil ang tao, hindi siya pwedeng magsisi kung walang humility. No, imposible naman. No, brother, nagsisi na ako. No, hindi mo pwedeng magawa yan kung walang humbleness, kung walang humility. At pag mayroong humility, mayroong acceptance. Mayroong acknowledgement na tayo ay nagkamali. No? Kaya ka nagsisi because may acceptance, natanggap mo na ikaw nagkamali. And after that, Lord, nagkamali ako. So, inaamin ko na ako nagkamali, hindi ko nagagawin ulit. So, yung next step, Lord, I repent sa mga pagkakamali na ito, and then, I'll move on at hindi ko na babalikan kung ano man yung pagkakamali. No? And that is the only thing. No? Ang hirap baguhin ng kaisipan ng Diyos, pero pag ang tao nagpakumbaba na sa harapan ng Diyos, ang Diyos napakabilis din magbago ng isip. No? Hindi mahirap kausap ang Diyos natin, mga kapatid. He can change the mind of God, or it can change the mind of God from judgment to mercy, from famine to plenty. No? Walang problema sa Diyos yan. Andyan yan lahat, mga kapatid. No, so, and despise others, sa verse 9, 2 men, this is the parable, mayroong 2 tao went up into the temple to pray. So remember, may 2 tao pumunta sa Quiapo, no, to pray. No. We come to church
to hear the Word of God, to worship God, to praise Him, to pray, no, to acknowledge or to encourage one another. No, we do not come to church para magchismisan. No. Hindi tayo pumupunta sa church dahil sa kung anumang motibo. At yung dalawang tao na ito, they came to the temple to pray. No, pariyo ang kanilang motibo. No, pariyo ang kanilang daladala. The one, a Pharisee. No, so itong dalawang tao, and the other, a publican. Just like Matthew, a tax collector, no, kinagagalitan ng kanyang mga kababayan dahil siya ay isang tax collector. Dahil siya ay naglilingkod sa mga Romano. Kukuhanan niya ng kita yung kanyang mga kababayan na Hudyo tapos ibigay kay Caesar. No, ang isa, Pariseo. Ano ang Pariseo? Ang Pariseo, they were masters of the law. No, alam nila kung ano ang mga kasulatan, ano ang mga nakalagay diyan, paano mag-fasting, paano magbasa ng Biblia, ilan ang nakasulat na letra, ilan ang mga chapters, lahat kabisado nila. Ganon ang Pariseo. Ang nauna sa verse 11, the Pharisee stood and prayed thus within himself. No, andun siya nakatayo. No, sa kaya po ang daming gumagawa niyan. Kasi wala ka na talagang maupuan doon. Minsan, yung tao, nagsisimba na daw yan, pero andun sa labas ng simbahan kasi hindi na makapasok. No, sa dami nila, nakatayo doon. Nakaganon. No, marami kang makita yan, lalo na pag pumasok ka doon. No, ginagawa namin daanan yung dati ni Mr. Cyril. No, para shortcut, dadaan kami doon. Pagdating sa gitna, may ganon-ganon ka muna. Hindi na namin ginagawa yun dati. No. So, the Pharisee stood and prayed thus within himself. Siya ay nanalangin sa kanyang sarili, God, Panginoon Diyos, I thank Thee, pinapasalamatan kita, that I am not as others or as other men are. May mali ba rito? Panginoon, pinapasalamatan kita na hindi ako kagaya nila. Grabe, nag-pray ka pa. No? No, nanalangin ka pa para lang tirahin ang iba, wag na. No, na dinagdagan mo lang ang atraso mo sa harapan ng Diyos. I thank Thee that I am not as other men are. No, extortioner, lahat patama doon sa sa tax collector. No, ito extortioner. No, hindi ako kagaya niya. Na siya ay isang extortioner, mangungutong, nangunguha ng bagay na hindi kanya, hindi ako kagaya niya na unjust o hindi matuwid, no? Shaulit, adulterers, no? Nangangalunya ng bababae, no? No? Ang dami niyang alam na negative, ano? Ang dami niyang, no? And remember, he was a Pharisee. Or even as this publican, nagturo na talaga. No? Yung extortioner, yung unjust, yung adulterers, tungkol sa ibang tao, tapos pagdating, and even as this publican. Sabi niya, at hindi ako kagaya niya. No? So, yon ang kanyang prayer. Can you call it a prayer? No? Hindi prayer ang kanyang ginawa. No, and I fast twice in a week. Wala tayong sinabi rito. No? Tayo matagal na siguro, hindi nagpa-fasting. Pero ito, I fast twice in a week. No? Andun siya nakaharap sa harapan ng Diyos, nakatayo, nananalangin, inisa-isa niya kung gaano siya kabuti. Lord, hindi ako sinungaling. Lord, I am very honest. Lord, I am very sobrang giver ako. Lord, hindi ako kagaya niya na nagsisinungaling. Lord, I fast twice a week. No, so pagdating sa credential, pagdating sa mga gawain sa harapan mo, Panginoon, wala silang sinabi sa akin. No? Magaling, ano? No? I give tithes of all that I possess. Lord, dahil alam ko ang Word of God, hindi ako nagkukulang sa pagbigay ng tithes, sobra-sobra pa, nakacheque pa,
kung ano-ano pa man, Lord, ako ang pinakamalaki. No, lahat ng mayroon ako, may tithes yan, Lord. Pag iba nakarinig niyan, pag tayo nakarinig na kapwa natin tao, minsan sa inuman, mga politiko, mga kung saan-saan, mga reunion, marinig mo, minsan inisa-isa, alam mo, yung mga bidang kwentuhan, ikaw naman, grabe, nagawa niya pa lahat yun, napakabuting tao niyan, Grabe pala siya. Akalain mo, pag nagbigay ng limos doon sa mga badyaw, 1,000 agad. Doon sa amin, sa may stoplight, papuntang Quezon City na. Di ba? San Mateo, malaking pure gold. Ang stoplight dyan, matagal kami humihinto lagi dyan. At least mga 3 minutes ang waiting pag nag-stop. Yung mga badyaw, biglang lalapit na yan lahat. May dalang bata, may paika-ika, may kung ano na lang paglapit. Pagdating doon sa amin, hinahanap ko pa kung, tinatansya mo pa kung abutan ko to, anong sitwasyon nito, ganoon. Paglapit, sabi ni Sister Mia, Papa, abutan mo, 1,000. Anak, pag inabot mo yung 1,000, palitan natin ng 20 pesos. Alam mo ba ang 1,000, abutan daw 1,000. Ibang klase. But again, sabi niya, I give tithes of all that I possess. Wala tayong sinabi dito, talo tayo rito. Pagdating sa accomplishment, pagdating sa kanyang mga ginagawa, tungkol sa templo, tungkol sa church, talo tayo lahat dito. Pagdating sa accomplishment, kung ano ang nagagawa niya sa simbahan, wala tayong sinabi dito. Lord, lahat ng gawain may parte ako. Sabihin na natin, Lord, I am the teacher, I am the elder. Lahat, sabihin na lang natin, ganun. Lord, I prayed 3 times a day. Halos wala na akong tulog sa kakapray. Ang pahinga ko na lang na makaidlip ngayon. Hindi ko alam kung anong oras tayo natutulog, pagdating nung Sabado. Na pagdating nung Linggo, ang hirap intindihin At iniintindi na lang natin nung malalim, yung kapatiran, sige na lang. Kasi bakit? Paumpisa pa lang tayo, lumalaban na Lord, Lord, yung paumpisa pa lang, timbuwang na. Kung sa Ilonggo pa, balda na, disgrasya na. I give tithes of all that I possess. So just imagine, mga kapatid, we come to God, we face our God, we face before God, we kneel down. Kasi ito, napaka-importante ito. Ano ba ang laman ng ating prayer? When we come to God, pagluhod natin, ano ang laman ng ating prayer? Pagluhod ba natin dito, Lord, thank you very much for giving me strength. Mabuti na lang, binigyan mo ako ng lakas, hindi kagaya nila ng mga makasalanan, kaya sila may sakit, kaya sila may ganito, dahil, Lord, ang dami nilang kalukuhan kasi, mabuti na lang ako, laging malakas, kasi talagang sa tithes pa lang, wala silang sinabi sa akin, talaga. Ano yan? You kneel down before God, and then chismisan? Nakikipag-chismisan ka sa Diyos, Lord, ganito ako kabuti, ganito. Why? Hindi yan ang laman ng ating panalangin. Of all that I possess, yan ang problema palagi. Anong makikita natin, mga kapatid? I thank thee that I am not as other men. I am not extortioner. I am not unjust. I am not adulterers. I am not as this publican. I fast twice. I give tithes.
Single letter, single word. Pag ito nang ibabaw sa ating pagkatao, ay disgrasya tayo. No? Napakadelikado. Verse 13, and the publican, ang tax collector, standing afar off, no, nakatayo sa may kalayuan, would not lift up so much as his eyes unto heaven. May siguro nahihiya siyang pumasok talaga doon pa sa bandang looban ng temple dahil alam niya kung ano ang kanyang pagkatao, ano ang kanyang trabaho. Pero itong Pharisee, kailangan kitang-kita, bigyan mo ng special attention, bigyan mo ng tawag doon. Yung kasi he was a Pharisee, no? Pero itong publican, no, ang trabaho ng publican ay hindi rin madali. No, pag ikaw ay publican, of course, magaling ka sa numero. No? May mga tao na pagdating sa academic, hindi ganun kataas. Pero minsan pagdating sa pera, hindi mo maisahan. No? Ikaw pa ang paiikutin. No, pagdating sa may mga taong ganun, basta pera pag-usapan, no, talagang matinik, magaling. No, standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven. No, because alam niya kung anong dala-dala niya, alam niya kung sino siya, alam niya kung anong mayroon siya. So pagpasok niya sa temple, halos hindi niya makuha na may angat ang kanyang ulo. Ang tao pag nahihiya, hindi makatingin sa iyo ng maayos. Pag ang tao may atraso, di ba ang tendency niyan, no, kahit kausapin mo na, hindi, tingin ka sa mata, mag-usap tayo. No, siyempre may atraso ka, hiyang-hiya ka eh. Hindi ka makatingin. So kagaya ng publikan, gano'n ang kanya, nakatayo siya, pero hindi niya parang, Lord, ang dami kong ano sa iyo ah. No? So alam niya kung ano ang kanyang pinagagawa, but smote upon his breast, no, gumano na lang siya, no? Dahil no, sa expressing his grief, no, di ba pag mabigat ang loob mo, talagang, Lord, iba yung pakiramdam natin. Smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Ilang words yan, mga kapatid? Perfect. 7 words. No, God, be merciful to me, a sinner. 7 words lang. No. Yung isa na Fariseo, 34 words. No. From the hypocrite. No. Pero ano nangyari, mga kapatid? God, be merciful to me, a sinner. Alam mo ang atraso mo sa Diyos. Alam mo ang sarili mo. Alam mo ang pinagagawa mo. So every time we come to God and kneel down, no, wala nang maraming paikot-ikot. No, wala nang marami pang bola-bola o mga sweet words o kung ano pa man. No, ganun lang kasimple ang gustong mangyari ni Jesus. No, yung bang every time we pray, wala nang pa, ligoy-ligoy pa na kung ano, lahat pang pambobola or anything. No, hindi, pag luhod, Lord, ako po ay isang makasalanan. No? Lord, be merciful to me, a sinner. No, maawa ka sa akin, have mercy upon me because I am a sinner. Sa isang tao na buo ang isip, buo ang kanyang puso, pag lumapit sa Diyos, wala nang marami pang kung ano-ano, kung hindi diretsahan na, kasi alam na ng Diyos natin yan. No, marami tayong makita dyan pag sa atin ng mga bumabiyahe. No, sa jeep minsan, no, pag akyat pa lang, hindi mo malaman kung saan umaabot yung kanyang pagiging self-righteous eh. No, pagsakay pa lang ng jeep, pag upo, hay, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. No, talaga namang, wow, grabe, napaka-close sa Diyos nito, wala tayong sinabi rito. No, pag upo pa lang yan, pag akyat. No, tapos pag kumain, alam niyo yun, siya yung pinag-pray, nakatayo lahat. No, oy, mag-pray ka, kakain tayo. No, nag-pray. Ay, akala mo prayer meeting. No.
No, sabi nung ibang kasama, hindi pa ba tapos? Kakain na tayo. No, nainis na yung ibang kasama. No, mayroon pa nga, mas malala. No, umuulan. Hindi umuulan naman. Sige, tuloy natin Bible study. Probinsya. Alas 10 na nagba-Bible study pa. No, sa inis ng isang membro, kumuha ng kaldero sa kusina, hinagis doon. Boom! No, di uwian lahat. No. Sa probinsya, pag natapos ka ng alas 9, gabing-gabi na yun. No, hindi kagaya dito sa atin sa Manila, na kahit ganong oras, parang okay lang, maraming masakyan. Pero sa kanila, gabi na yan, mga kapatid. No, God, be merciful to me as sinner. No, maawa ka sa akin, Panginoon, mahabag ka sa akin, Panginoon. No, dahil ako ay isang makasalanan. O di, tapos ang usapan. No, wala nang marami pang paligoy-ligoy. No, kahit nga sa Bilibid, ganun pa rin eh. O, di ba? No, mga inmates doon sa Bilibid, minsan wala pang anong kaso mo? Ay, hindi, no, pag ano lang ako na, pagbintangan lang ako na, ayaw pang umamin, di ba? No, ang hirap umamin ng kasalanan, mga kapatid, because of what? Because of pride. No, God, be merciful to me as sinner. Di tapos ang usapan. No, kaya nga sa korte natin, di ba, Brother Ed, pag sinabing, no, aminin mo na lang, ang kaso or ang judgment sa'yo, di ba, bumababa. Dahil inamin mo na ang iyong ginawa, ako ang gumawa niyan, I committed that crime. So, pag nag-bargain ka ng ganun, pwedeng bumaba ang iyong hatol, ang iyong sentensya. Pero minsan, ilaban mo ng ilaban kasi hindi mo, pagdating sa dulo at mapatunayan na ikaw talaga may gawa, ano ang mangyayari? Ay, disgrasya ka. No, mas mataas ang iyong pwedeng sentensya. Verse 14, I tell you, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo that this man, itong publican, itong tax collector, itong taong makasalanan, went down to his house justified rather than the other. Ramdam ba natin kung ano ang pakiramdam natin after the prayer? No? Na mararamdaman ba natin na gumaan ang pakiramdam ko, Lord, No? O sa pagtayo natin, lalo bang bumigat ang pakiramdam natin? Ano ang nangyari? Ramdam natin yan. No, that's why, sabi ni Jesus, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other, kaysa doon sa isa. No, si Jesus na mismo nagbigay ng judgment. Sabi niya, itong makasalanan na ito, itong extortionist, itong unjust, itong ano pa yung mga paratang dyan, itong adulterer, no? Sabi niya, uuwi yan na justified. Uuwi yan na maganda ang kanyang pakiramdam, yung kanyang kalooban, kaysa dito sa Pariseo. Akalain mo, si Jesus naman na yun ang gumawa. Dati, ikaw ang nagko-compare habang nananalangin, sabi ng Pariseo, hindi ako kagaya niya, hindi ako kagaya niya. Pagkatapos, sabi ni Jesus, no, ikaw na hindi kagaya niya, ikaw na makasalanan, hindi ka kagaya niya na ikaw pag-uwi mo justified siya, ito hindi. No? Kung ano ang kanyang ginawa, ganun din ang ginawa ni Jesus. For everyone that exalted himself shall be abased. No, sapagkat ang sino mang tao na siyang nagtataas or nagmamataas ng kanyang sarili ay ibababa ng Panginoon, and he that humbleth himself shall be exalted. At sino mang tao na nagpapakababa, nagpakumbaba ng kanyang sarili ay siyang iaangat. No? Sa mundo natin, mga kapatid, no? Kaya magulo ang mundo natin. Kaya maraming away-away, maraming samaan ng loob dahil sa ano? Dahil sa pride. No? Dahil sa ego, dahil sa pride natin. Siyempre, pag nasabihan ka ng masakit, tamaan ang ego mo, ano ang tendency? Sasagot ka rin ng hindi maganda. An eye for an eye, a word for a word, a tooth for a tooth. No, yun ang pwede nating ibalik. But again, mga kapatid, there is power in humility. No, mayroong kapangyarihan ang humbleness, ang humility, mga kapatid. We cannot ask God what we need kung hindi muna tayo magpakumbaba sa harapan niya. No? Hindi tayo makahirit sa Diyos kung hindi tayo magpakumbaba o magpakababa. We cannot ask God for healing kung hindi tayo magpakumbaba sa Kanyang harapan. Because healing comes only
when we humble before Him. No? And remember, God can change, or humility can change the mind of God. No? From sickness to healing. And that healing will come kung makita ng Diyos sa harapan niya na mayroong pagpapakumbaba. No? Imagine, Hezekiah. God has given him 15 years. Additional. No, akalain mo, mamamatay ka na. No? Mamamatay ka na, tapos sinabihan ka ng men of God, ng propeta, hindi. No, kasi gumawa ka ng hindi maganda, so baguhin mo yan, no, magsisi ka sa harapan ng Diyos. No, and immediately siya nagsisi, biglang bumalik ang propeta. Oh, sabihan mo siya, no, na yung kanyang repentance, yung kanyang pagsisisi, tanggap ko na, okay, bibigyan ko siya ng 15 more years. Why? Because of humility. No. God, or humility has the power to change. No, to change for the better. No, ang humility, mga kapatid. Remember Naaman. No, si Naaman, the Syrian, captain of the host ng Syrian. No, paano siya gumaling? Because of humility. No, ikaw ba naman, general of the army? Tapos sasabihin sa iyo, maglubog ka doon sa tubig na madumi, sa Jordan River na ayaw mo. Ang gusto niya sa Abana and Parpar na parang Malaburakay ang itsura, parang Bali. Maganda ba yung Bali, Sister Rina? Maganda rin. No. No. Doon ang gusto niya, pero anong gusto ng Diyos? Hindi, gusto ko sa Jordan River. No, at lumubog ka doon 7 beses, andyan ang mga witness, andyan ang mga tauhan mo. Hindi, lumabas ang propeta. Anong gusto ng Diyos? Makukuha mo ang gusto mo kung maintindihan mo ang plano ko sa iyo. No? So anong ginawa niya? Ito lang palang paraan. Lumubog ka lang ng 7 beses, gagaling ka na. No, ano nangyari sa kanya? Because of humility, siya ay gumaling. No? Nebuchadnezzar. No, ano nangyari kay Nebuchadnezzar, mga kapatid? No, yung pa naman ang pinakadelikado. No? Yung promotion, yung pag-asenso, yung blessing. Again, mga kapatid, no, huwag tayong habol ng habol dyan. No, gawin natin ang lahat. Overtime, gawin natin ang lahat. Hindi na tayo makapaglingkod ng maayos. Wala na tayong panahon sa Diyos ni prayer. Mahirapan na tayo because of work, money, career, promotion. Lahat gawin natin dyan. Yung bagay na yan, at pagdating sa dulo, we're just chasing, ano sabi nila, like rainbows. No? Akala mo malapit na hanggat sa mawala. No, why? No, sa atin na mga kabataan, again, kayo ay matatalino, matataas ang inyong mga naabot, natapos. Be careful na huwag kayong papadala dyan sa labas. Ano ang sabi ng isang doktor? Ang mga kabataan sa ngayon, bata pa, may chronic kidney disease na. Bata pa, may high blood na. May diabetes na. No. Araw-araw naman daw nagja-jogging. No. Healthy food naman daw ang kinakain. No? Natutulog naman daw ng maayos. Walang inom ng alak, walang sigarilyo. Pero bakit nagkakaroon ng sakit? No. No. Hindi dahil sa stress na marami silang problema o pati sa trabaho. Why? Nagkakaroon sila ng sakit dahil mayroong, yun yung sabi nila, yung mga kabataan sa ngayon, mostly, mayroong attitude of being perfectionist. No? At dahil sa pagiging perfectionist, ano daw ang nangyayari sa kanila? Okay, pagkain, walang problema, healthy, nag-exercise lahat. Ano ang nangyayari? Dahil gusto nila lagi perfect, no? Yung stress, yung pressure, no, sobra-sobra sa kanilang sarili na nilalagay nila, kailangan hindi ako magkamali, kailangan ma-perfect ko itong trabaho na ito, kailangan pagdating ng 25 o ng 30, may 10 million na ako sa bangko, magtinda ka ng shabu. No, pag gano'n ang mangyari. No, lahat sobrang taas ng qualification na nagiging ang dating sa kanila, perfectionist niya. Ano ang nagsasuffer? Hindi dahil sa bisyo, hindi dahil sa iniinom, sa kinakain, kulang sa tulog, but because ang katawan nagsasuffer sa sobrang pressure na nilalagay sa sarili of being perfectionist. No, kaya nagkakasakit. Sabi ko, may ganun pala.
no, sa sobrang taas ng standard na ginagawa, mga kapatid. Why? No, kaya mag-ingat, no, hindi tayo naghahabol sa posisyon, hindi tayo naghahabol sa pera, hindi tayo naghahabol sa karir. Pag nakita ng Diyos, mga kapatid, ano ang sabi niya? Siya ang umaangat sa tao at siya rin ang nagpapababa sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagde-decide kung kailan mangyayari lang. We just work honestly and with integrity sa mga trabaho natin. No? Trabahuin mo lang yan. Hindi mo kailangan magpasipsip na araw-araw dadalhan mo ng tsokolate ang boss mo, dadalhan mo ng flowers o kung ano-ano pa man. Boss, no? Alam mo, boss, dumating ako dito kanina, alas 6 pa lang, andito na ako eh. No, di ba yung pasok natin alas 9? Everyday, boss, alas 6 pa lang, andito na ako. Tapos pagdating sa kagabi, sa gabi, ako yung last man standing dito, ako na gano. Tapos, boss, yan siya. Ano po yan, laging late. At saka pag umuwi mamaya, siya yung pinakauna doon sa bandy clock. No? Siya yung, no, boss, ganyan sila. No? Hindi mo kailangan gawin yan. No, just do your work honestly, with integrity, with sincerity. Pag nakita yan ng Diyos, mga kapatid, bahala na siya dyan. No? At ang siguraduhin natin, na again, God has given us ng lakas, ng strength, pero siguraduhin natin na ibigay din naman natin sa Kanya kung anong nararapat. No? Sa mga kapatiran natin na hirap pumunta ng Wednesday, we are always praying for you every Wednesday. No? No, lagi kayong nasa prayer namin na kung kaya lang naman, mabigyan kayo ng Diyos ng lakas, ng tapang na mag-decide na maka-attend on a Wednesday. No, kasi iba pa rin ang prayer meeting, mga kapatid. Iba pa rin ang nagpe-pray ka na ikaw lang mag-isa sa bahay mo, sa opisina mo. Ay, lalo na sa opisina. No, napaka-imposible na makapag-pray ka na. No, kukunin mo yung 30 minutes ng opisina, pag nakita ka ng boss mo dyan, disgrasya ka pa. Why? Hindi ito oras ng prayer. No, oras ito para magtrabaho. No, we say, praise the Lord. No, I tell you, this man went down to his house, no, justified rather than the other, for everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. So again, mga kapatid, yung mga biyaya na yan, kung anong mga hangad natin sa buhay, hindi natin yan dapat o sobra-sobra. Of course, kailangan na tayo ay maging masigasig, maging masipag, pero may lahat ng yan ay may limit, mga kapatid. No, yung sakto lang. Because pag tayo nagkasakit, no, anong akala natin sa opisina? No, lahat ng needs natin ibibigay ng opisina? No. O sasabihin ng opisina, binigyan ka na namin ng sweldo. Tapos kami pa magpapa-hospital sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pag nagkasakit ka, andali ka lang namin palitan. No, andali ka lang palitan. Ganon ang realidad sa opisina. No, walang maliban na lang kung ikaw ang may-ari, ang amo, kahit 100% ibigay mo lahat sa opisina, hindi mag-ooperate ang kumpanya kung wala ako. Ha? No. Anong hindi? No. No. Walang kampanya. No. Mawala ka man. No. Patuloy ang company, mga kapatid. No. Humbleness is acknowledging that God is something, He is everything, and we are nothing. No. If we can acknowledge God's sovereignty and mercy, we will be able to exalt Him or worship Him. No, pagkatapos ni David magkasala kay Bathsheba, he deeply repented, admitted his sin or wrongdoing. That's humility. No, nung siya nagkamali sa kanyang ginawa against kay Bathsheba, no, he committed a murder, pinapatay niya si Uriah. No, pero nung siya natauhan, nasabihan, no, kaya nga importante, mga kapatid, no, lalo na sa ating paglilingkod sa Diyos, no, importante, no, kasi wag na tayong mag-expect, although we have the Word of God, mayroon tayong salita ng Diyos, nakikinig tayo during the preaching, pero wag nating masamain na kung tayo
may mga kapatiran na minsan kumausap at magsabi sa atin, no, dahil ano ang sabi rito ng Biblia? No, kung walang lumapit kay David at nagsabi sa kanya na siya ay mali, akala niya tama lang. Kasi anong ginagawa ni David? Cover ng cover. No, ganun ba? Papadalan ko ng sulat. No, para magmukhang legit. Magmukhang legal. Magmukhang, anong tawag doon? Para walang sabit. No, dahil ang isip ni David, hindi ako makakagawa ng mali dito, hindi nila malalaman. So cover ng cover, habang tumatagal, cover ng cover. Ang sabi ng Diyos, tama na. No, mahirap na ito. No, you are a man after God's own heart. Ayaw kong masira ka. I still have mercy upon you. Ang kailangan mo lang, may tao na lumapit sa iyo, and there came the man of God. No, at ang sabi sa kanya, David, nagkamali ka. Ganito ang ginawa mo. Makaka-realize kaya si David kung walang nagsabi sa kanya? No? Ang tendency niya is to cover. No? Tayo mga kapatid, ganun din. Why? Hindi madali ang magsisi. Hindi madali ang magpakumbaba. That is why pasalamat tayo sa mga tao na humaharap sa atin at masabihan tayo minsan, okay, brother, sister, ganito ang dapat nating gawin. Dapat magpasalamat tayo dyan. Why? That's the mercy of God. No, na binibigay niya sa atin, ay, Lord, thank you. No, na tinapik mo ako. No, patungo na pala sana ako sa bagay na hindi maganda. So that's David, mga kapatid, humility. No, kung si Ahab, kung si Jezebel, paglapit ng propeta, papatayin nila. Ganon, sinabihan mo ako, hari ako, patay ka ngayon. Pero si David, iba. Ay, ganon po ba? O sige, I need to repent. Joseph, he attributed his ability to interpret dreams, no, to God and not himself. No, that's humility. No? Nung pinatawag na siya ng Pharaoh, na siya yung nakakaalam kung ano ang pag-interpret, sa Tagalog, pagsasalin, pagpapaliwanag ng panaginip, ano ang sabi ni Joseph? Just like Daniel. Lord, or mahal na hari, sabi niya, mayroong iisang Diyos na siyang nagbibigay nito to be able to interpret the dream. Hindi ko ito karunungan kung hindi mayroong Diyos na nagbibigay ng wisdom para maintindihan, ma-interpret kung anong panalangin na yan. No. He gave it and attributed it to God. No, dahil ano ang tendency natin na tao, pag mayabang ka, yung mga magician mo, wala yan sila lahat. No? Pharaoh, ako ang tawagin mo kasi ako si Madam Aureng. Ako ang marunong, ako ang... Ganon ang tendency. Marunong ako yan, mag-interpret, alam ko yan, lahat ng yan, yon ang pwedeng papasok. Pero with all humbleness, anong sabi ni Joseph, anong sabi ni Daniel? Lord, dahil mayroong iisang Diyos na nagbibigay niyan sa amin. Hindi kami, wala kami kung hindi siya ang tumulong sa amin. No, that's Joseph. And most of all, Jesus Christ, mga kapatid, the ultimate example of humbleness. No, kita naman natin, He was God, He is God, andun siya sa kanyang trono, pero pagpapakita ng buong pagka-humble with all humility, anong ginawa niya? Umalis siya sa kanyang glory, bumaba, galing sa langit, napako sa cross for the redemption, para sa ating mga kasalanan. That's total humility. No? And we should stop. No, again, mga kapatid, we become self-righteous because we compare ourselves to others that we are better than them. No? At yung mga bagay na ito, we must stop coming to God and praying. No, wag na natin kasi every time we compare ourselves with others, doon tayo nagkakamali. No? Because ang tendency natin, ikumpara yung sarili natin sa alam natin na mas mababa sa atin. Hindi naman tayo magkukumpara ng sarili natin against Elon Musk. Lord, thank you very much na mas great ako kay Elon Musk. No, Lord, thank you na mas mayaman ako kay Bill Gates, kay Elon Musk. Hindi naman tayo magkukumpare dyan. Ang tendency natin is to compare ourselves para magmukha tayong nakaangat sa alam natin na mas mababa sa atin. No, yan ang katotohanan. No, kaya ang feeling natin minsan, para tayong nakaangat na, kasi siyempre, i-compare mo ba naman sa mas mababa?
No? Pero pag i-compare mo doon sa mas mataas, edi talbog din tayo. Kaya anong dapat gawin? Wag na tayong magyabangan. No, wag na tayong magkumperan. O Brother Roland, ilan na yung sasakyan mo? Nakadalawa ka na? Ngayong taon, 3 yung akin. No? Antay-antay ka lang. O, di ba? Yung makarinig niyan, grabe katikalon. No? No, grabe kayabang naman ito. No? Sa susunod, bibili. No, imaginein mo yun. No? Bakit nasisira ang pamilya? Dahil sa pamilya mismo, mayroong yabangan. No? Reunion, yabangan. No, pag nagkita-kita, bakit nagkakasiraan? Because of pride. Sasabihin ng isa, no, pag nagkita kayo, no, o di ba may utang ka dati sa akin? 15 years na yun, no? Ikaw, masayang-masaya na nagkita kayo, tapos sasabihan ka lang ng ganon, ay alam mo, yung mga anak ko, asensyado na lahat. Yung mga anak mo, bakit ganyan sila? Compare na, ay maya-maya, gera na yan. No. Tapos madalas nabibiktima yung mga single. No. You know what I mean? No. Pag nagkikita, no. Lahat na lang ng mga tita at tito na pakiramdam nila, mayroon silang karapatan. No. Ilang taong ka na? No, alam mo na, pag tinanong ka ng taon mo, alam mo na kung saan patungo yan. Ilang taong ka na? At 39 po, 40 po. 40 ka na? Hindi mo napansin yung pamangkin mo o yung pinsan mo, 5 na yung anak. Kaya tingnan mo ngayon, gumagapang siya sa buhay. No. Mabuti ikaw, single, masaya ka sa buhay mo. Ilan ang anak, no? Minsan naatin ka lang sa mga ganong klaseng reunion, wag na. Why? Lahat dyan pataasan. No, kahit sa mga magkakaklase. Kaya ang daming hindi uma-attend dyan sa mga reunion na yan, yung talagang mga walang-wala. No, kasi iyon ang pakiramdam nila. A-attend tayo dyan, tapos ano ang kwentuhan? No, tapos maririnig mo yung iban, lahat ng kwentuhan nila, kung anong achievement, kung ano nang nagawa sa buhay, lahat ganito. No? Pero wala namang magkukwento dyan kung gaano siya kaloko eh. No? Kung gaano siya yung yaman ko, nakuha ko ito sa kalukuhan, wala namang magkukwento dyan. No. No. Lahat, mga kapatid. Proverbs chapter 15, verse 33. 15, verse 33. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. No, ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. Pag ang tao may wisdom, of course, ang gagawin niyan ay tama, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. No? And before honor is humility. No, Proverbs 16:5. No, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. No? Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. No, bagaman maghawakan man sila ng kamay, ay walang pagsalang siya ay parurusahan. No, Proverbs 16:19. To mga kapatid, 16:19. It is to be of humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. No, maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng mga dukha kaysa sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. Alam mo yung ginagawa ng gobyerno natin sa ngayon? No? Sila ng mga grupo, kanya-kanyang hatian ng kaban ng bayan. O pare, ilang ka dyan? Okay, ilang bilyon sa'yo. O pare, ilang bilyon sa'yo. Justice system, lahat na lang. No, Kongreso, Senado, lahat, hati-hatian sila dyan, mga kapatid. Pero ano ang sabi ng Biblia? Mas maigi pang magkaroon ng mapagkumbabang loob na kasama mo yung mga dukha kaysa sumama ka doon sa mga proud na tao na nagkanya-kanyang hatian ng kaban ng bayan. We must never or do not make friends with the proud people. No, hindi tayo dapat makipagkaibigan sa mga tao na mayayabang. No, because alam na natin, pag sumama ka dyan, expect mo na. No, pag ang lahat ng kasamahan mo, puro mayayabang.
No, nung, alam mo na yun, maya-maya ang espiritu mo, kagaya na rin nila. No, God opposes the proud and He helps the humble. No, resisted the proud but give it grace to the humble. Ang taong humble o may pagpakumbaba, may contentment sa buhay. May kasiyahan sa buhay. May magandang spiritual growth at matibay na relasyon sa kanyang kapwa. And God gives wisdom to the humble. Ang taong may pagpapakumbaba, mga kapatid, relax ang buhay. Alam mo yung ano lang, yung kalmado, hindi ka naman mayaman, hindi ka naman, no, pero pag humble ang tao, madaling pakisamahan, no, masarap kasama. No, God gives wisdom to the humble. Humbleness prevents from self-destruction. No, anong tawag diyan? Before a fall, pride cometh before destruction, and the haughty spirit before a fall. No? Humbleness prevents from self-destruction. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. No, why? Yun ang dulo, mga kapatid. Pag ang tao mayabang, ang dulo niyang kahihiyan. No, kasi ang tendency nung mayabang, aalma bigla yung emosyon. Pag umalma yung emosyon, pipitik na yan bigla. Pag pumitik, sabay na yung boses, sabay na yung bibig, pipitik lahat yan eh. At pag yan pumitik, bang, bibirahin mo ngayon, pagkatapos na mabira mo ng bagay na yan, na akala mo masaya ka dahil nasaktan mo yung kapwa mo, pagkatapos niyan makarealize ka at napatunayan na ikaw ang nagkamali pala. Ano ang sabi? Before a fall. No? Doon tayo mapapahiya. Self-exaltation is forbidden and a curse, ang self-exaltation. Example ng mga tao, mga kapatid, na nag-self-exalt ng kanilang mga sarili. Number 1, si Lucifer. No, sa langit. Pharaoh. No, puro ano to eh, yung mga tao na ito. Lucifer, Pharaoh, Korah and company, Sennacherib, Nebuchadnezzar, Haman, Herod, no, marami dyan. Those who humble themselves will be exalted by God in due time, mga kapatid. No. Humbleness brings inner peace and satisfaction. No, ang pagpapakumbaba, mayroon kang inner peace, mayroon kang satisfaction. Malinis ang ating konsensya, wala kang hinanakit o sama ng loob. May contentment, ibig sabihin masaya ka. No, dahil ang tendency mo kabaligtaran, ang taong humble, siya ay masaya kahit walang taong iba. No, siya ay may contentment dahil siya ay may pagpapakumbaba. Yung taong mayabang, ang tendency, hindi siya mapakali dahil kung ano-ano ang kanyang nakikita sa kanyang kapwa at ang tendency i-compare niya yan. So, sa parte niya, mas troubled lagi. No, pag ganun ang mangyayari. No, ang humility builds stronger relationship. No, encourages valuing others above oneself. No, while pride causes strife or trouble. Ang pagpapakumbaba ay nagbibuild ng mas matibay na relasyon. Why? Ang tendency mo kasi magpasensya eh. No, pag ang tao may pagpapakumbaba, okay, sige, naintindihan kita. So ang relasyon mas madaling intindihin kasi walang nagmamataas bawat isa. No, just imagine sa pamamahay pa lang. No, kayo, mag-asawa pa lang kayo. Wala pa kayong anak. Tapos kayong dalawa lang sa bahay, may kompetisyon, pataasan kayo ng pride. So saan patungo yan? So doon pa lang magulo na. No, pero pag may humility, maganda ang takbo ng relasyon. Give and take. No, pero pag ang pride andyan, yun ang nagbibigay ng strife, yun ang nagbibigay ng trouble. No, pag humble ang tao, mas mahaba ang kanyang pasensya, quick to forgive and less self-centered. No, a negative mind will never give a positive life. No. Ang negatibo na kaisipan, mga kapatid, ni minsan hindi ito magpuproduce ng positibong buhay sa atin. Ano? Yun yung sinasabi nila na ang mangga hindi mamumunga ng santol. Ang santol hindi mamumunga ng bayabas. What you shall sow is what you reap. No?
A negative mind will never give a positive life. No. So ito mga kapatid, bago, sino yung mga nag-away dito bago pumunta kanina sa church? Nagkasamaan ng loob. Ganyanan. No, dahil nakanti yung pride. No, tinamaan yung ego. No, why? No, it's all because, kaya magulo ang mundo because of pride. No. Kaya magulo ang simbahan, magulo ang samahan, kahit anong organisasyon, magulo ang opisina, magulo ang eskwelahan, lahat ng yan ay tungkol sa pride, mga kapatid. Ang isang bagay lang na maganda sa pride, yung ginagamit natin panlaba. No? But maliban dyan, wala na. And how we should develop humility. No, paano natin madidevelop ang humility, mga kapatid? Ito. We must acknowledge that we are nothing. And we are totally dependent from our God. No. Madidevelop natin ang humility kung kinikilala natin ang ating sarili. Lord, wala kami sa harapan mo. Lord, hindi namin kaya to pag wala ka. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi magiging positibo ito. Lord, hindi kami magkakaroon ng blessing, hindi ako makakabili ng sasakyan, hindi ako makakabili ng bahay at lupa, makakakain sa masarap na restaurant, kung hindi dahil sa iyo ito, Panginoon. No, ikaw lahat nagbigay ng ito. Kung ma-acknowledge natin yan, mga kapatid, then, ang humbleness andoon. May pagpapakumbaba. No, submit to God. We must submit to God. Humbleness before God. No, sinasubmit o nagpapakumbaba tayo, sumusunod tayo sa harapan ng Diyos. We acknowledge Him, we submit to Him. No, consider others. Give importance to others or to other people than yourself. Hindi puro sarili lang natin, hindi puro ako lagi. No, pag makikita mo ang humility, pag ganun, yung tao na marunong, sige, ano ang kailangan ng mga tao na yan? O sige, ano ang mga needs na mayroon diyan? No, that is part of humility. Pag nakikita natin yung need ng iba at hindi puro yung sarili natin. And again, we must follow Christ's example. No, exalt God and not ourselves. No, ito mga kapatid. No, we exalt our God. No, at hindi yung sarili natin, but it's not easy. But again, the more that God has given us wisdom, given us understanding, binibigyan niya tayo ng lakas. Kung magkaroon man tayo ng posisyon, magkaroon man tayo ng mga wants, mga needs natin sa buhay, still we must be humble before God. Why, mga kapatid? Ito lang ang susi para gumanda ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Para gumanda ang church, walang ibang susi, walang ibang way but to be humble before God. Pero anong sabi ng Biblia, mga kapatid? The heart is the most deceitful above all. And who can know it? It is only our Jesus. It is only our God. Why? No? Pag hindi tayo, kaya kanya-kanyang ingat ito, mga kapatid. Whatever accomplishment mayroon sa church natin, hindi natin yan ginagamit o ipinagmamalaki na dahil nangyari yan dahil sa atin. No? Hindi natin ginagawa yan. Why? Kanya-kanyang bantay tayo. No? Ako ang pastor, pero bantay sarado rin. No, hindi pwedeng exempted ako. Ako ang pastor's wife, pwede bang exempted ako? No. Hindi po pwede. No, magmula hanggang sa pinakanyo convert natin. Lahat tayo hindi exempted. Lahat tayo kanya-kanyang bantay ito ng pagkatao natin. Sa harapan ng Panginoon, Lord, yung mayabang na ba ako, hindi pa. Lord, binigyan mo ako ng ganitong bagay na hindi ko naman hiningi, pero natuwa ka sa akin. Binigyan mo ako ng promotion, nakabili ako ng ganitong bagay na pwede kong ipagmalaki kaysa sa iba kasi wala sila niyan. But Lord, hawakan mo ang puso ko na hindi ako masira ito. Why? Because our heart is deceitful. Akala natin minsan wala lang. Pero minsan pag may nai-release, may lumabas sa bibig natin na kunyari humble tayo, pero ang heart natin nagmamayabang na pala. No, pag hindi natin mapansin. No, kaya bantay, lahat tayo bantay sarado dito. At kung sakali man tayo magkamali at ramdam natin na tayo ay nagmayabang, kahit sa kwentuhan lang, kahit sa isip natin, andito ang gitna, mga kapatid. No, we have this place,
No, to kneel down before God and Lord, no, mukhang nagmayabang ako kanina. Lord, patawad. No, wag na nating patagalin. Ay, brother, mukhang naramdaman ko yung hangin sa ulo mo ah. No. Pag may nagsabi sa, brother, mukhang iba yung dating ng sinabi mo ah. Huwag naman nating kontrahin. No. Hindi, hindi, dahan-dahan muna kasi baka mamaya totoo. No. Ganun ba sister? Ganun ba brother? Pag gumano na, wala namang nagbabawal sa atin, kung kaagad-agad, ganun ba? Okay, sige. Lord, patawad. Huwag na nating patagalin kaagad-agad. Let's go back to the house of mercy. Let's go back sa harapan ng Diyos. At Lord, mukhang nagmayabang ako. Anong sabi ni David? Lord, renew me. No, cleanse my heart, O God. No, every time may ganun, wag na nating pagtagalin. Kasi minsan pag, hindi, talagang iba lang kasi yung gusto kong sabihin doon, ganito, ganyan, na misinterpret lang. Wag. No, hindi natin kailangan yun. God knew our heart. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Pag ganun, mas mabuti pang, Lord, ganun ba? Sige Lord, no, I'll kneel down before, no, with all humility, Jesus, patawad. No, para maka-reconnect tayo kaagad sa kanyang presensya, wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Why? Hindi naman nila alam eh. No? Alam nga naman sasabihin ko kay Brother Wilfred kahapon, no, may nagawa akong ganito, talagang makakasuklaman mo talaga, pag ganito. No, hindi mo naman ginagawa. But we have to kneel down before God, mga kapatid, because mayroong power ang humility. No. From judgment to mercy. No? Doon pa lang eh. Kita. So we say praise the Lord. Malapit na tayo mga kapatid. No, so another verse, last verse natin, Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28. Isaiah chapter 28, verse, ito mga kapatid, no. Verse 13, Thou hast been in Eden, the garden of God. Kaninong patungkol ito mga kapatid? Ito ang description ni Lucifer. Lucifer meaning brightness. No. No. Every precious stone was thy covering. No, lahat ng klase ng precious, mahahalagang bato ay kanyang covering. The sardius, topaz, the diamond. No, grabe, no? The beryl, the onyx, and the jasper, and the sapphire, the emerald, the carbuncle, and gold. Ano lang ang nakita natin dito mga kapatid? Gold, no? May nakakita na ba sa atin ng diamond, ng beryl, ng onyx, ng jasper? No. Ang isang masabi ko lang, yung gold eh. No? Dahil yun pa lang nakita natin. No, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. No, you are created perfect in the sight of God. No, lahat nilagay sa'yo, nung ikaw ay inilikha, thou art the anointed cherub that covereth, I have set thee so. So thou wast upon the holy mountain of God, thou wast walk up and down in the midst of the stones of fire, thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created. No, ang description kay Lucifer, sabi niya, perfect, no? Lahat meron ka, napakaganda mo. No, walang bahid na ikaw ay mapintasan. That thou wast created till iniquity was found in thee. No. Minsan mga kapatid, may mga gray areas ang Bible na sabi nga nila, no, si Satan ang kauna-unang nagrebelde, si Satan ang nagkaroon ng kayabangan. Ang sabi nga nila, saan siya kumuha niyan? Ewan kung saan. No. Kasi minsan, pero sa kanya nag-umpisa, mga kapatid. No. Grabe, Ibig sabihin, at yun ang nangyayari sa mundo ngayon.
No, magkanong pera ba ang kailangan natin? Magkanong bigas, ilang toneladang bigas ang kailangan natin? Ilang kotse ang kailangan natin? No, na nangyayari sa gobyerno natin sa ngayon, magnakaw, no, para saan? No, for future ng iyong mga angkan. No, magkano ang kailangan, mga kapatid? Ibig sabihin, ang tao, kagaya ni Satanas na siya ay nilikha ng Diyos na perfect, hindi pa siya nakontento. No, ang hirap, ano? No, tayo walang pera, gusto natin pera. Yung taong walang bike, gusto niya magkaroon ng bike. Yung taong may bike, ang gusto niya magkaroon ng motorsiklo. Yung may motorsiklo, gusto magkaroon tricycle. No. 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 Yung tao na walang paa, ang gusto niya makalakad lang siya. Tapos pagdating sa dulo, na mayroon na tayo lahat, binless na tayo ng Diyos, anong pagdating sa dulo? Ang heart natin hindi na nakukontento. No, ang dating na parang, Lord, kulang pa rin. Lord, hindi pa rin sapat ang binigay mo. So ang tendency? He was created perfect sa harapan ng Diyos till iniquity was found in thee. No, hanggat sa ikaw ay nakitaan ng pagkakasala. Hirap ipaliwanag, Paanong sa kanyang perfection, nagkaroon pa siya ng kasalanan? Why? Ano ang habol niya? Because ang habol niya na malampasan o matumbasan yung creator na naglikha sa kanya. No, ibang usapan na yan. No, you were just created. Tapos ang gusto mo lampasan yung nag-create sa iyo. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. And thou hast sinned, at ikaw ay nagkasala. Therefore, I will cast thee as profane, but out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Verse 17, thine heart was lifted up because of your beauty. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, dahil maraming mga tao nasira sila hindi dahil sa kanilang kawalan. Dahil sa kanilang kapigatian. Maraming mga tao nasira because of blessing. No? Because sa sila ay sagana. No? Miss Universe ka ngayon. Pero after 40 years, hindi ka na pwede ipangrampa. No? Hindi ka na pwede, why? Iba na yan. No? Thine heart was lifted up because of your beauty. Hindi dahil sa ikaw ay pangit, you are lifted up at ang puso mo ay umangat at sumabang, hindi dahil sa ikaw ay pangit o kung ano paman, but because of your beauty. That is why tayo ay nag-iingat palagi sa whatever we have na pwede nating ipagmalaki sa kapwa natin at pag nangyari niyan, baka magalit sa atin ng Diyos. Because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. No, dahil sa inyong kaanuhan. Tawag doon brightness, kaliwanagan. I will cast thee to thy ground. I will lay thee before kings that they may behold thee. No, ang plano ng Diyos dito, ipapahiya talaga kita dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong pagmamayabang. Verse 18, thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, and it shall devour thee. I will bring thee to ashes upon the earth, in the sight of all them that behold thee. No, ipapakita talaga ng Diyos sa buong mundo. All they that know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be anymore. Kung ano ka dati kaganda, no, because of your pride, because dahil sa ikaw ay nagmayabang, no, yon ang magiging plano ng Diyos, mga kapatid. But again, no, we are so thankful to God because mayroon pang chance na binigay ang Diyos sa atin. No, na bago siya magalit, God, binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. No, from judgment, magpunta sa mercy, magmula sa sakit, mapunta sa healing. Why? Ano lang ang gusto ng Diyos, mga kapatid? Madali lang. Humility. Because the power of humility, it can change the mind of God, no, para maging mapabuti tayo, mga kapatid. Again, thank you, Jesus. We praise you, Lord.